Hello everyone! Galing ako sa 99 branch para bumili ng supplies para sa ating mga pagluluto at ating paggawa ng video. So I decided gumawa ng grocery haul. So gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ang mga karaniwang binibili ko as a food vlogger na ang content ay Filipino and Asian recipes. No? So ito, sliced ribeye ito. Gagawa ko ng bibimbap either sa slow cooker or sa stove top. Nakahanap ako dito ng para sa sisig. Gagawa ko ng authentic Kapampangan sisig. I think sa Philippines, ang ginagawa natin, yung buong face, no, mascara, ang ginagamit para sa authentic sisig. So dito magkahiwalay na packaging. Again, nguso ito at tenga. So maganda ito sa sisig dahil malambot ito, combination, malambot ito. Very soft ang texture niya and more fatty. And this one, dahil cartilage ito, medyo may texture. Next natin ay center cut pork chops. Gagawin ko siguro itong toyo mansi or I don't know yet. I'm sure marami tayong malulusot sa pork chops. Bumili rin ako ng liampo as always kasi ito yung pinaka most common na ginagamit ko sa kitchen dahil masarap ang sahog, pirito, inihaw, sinigang, adobo. So I usually pag nag-market ako, I always buy a small slab. No? Isang slab ito ako na magkakat ng gusto ko. And then ang last na binili natin, pork tail, buntot ng baboy. So ako talaga nung nakita ko to, I was very excited kasi masarap pinagsasabaw to. Para sa akin lang ito, gagawin ko nilaga today with kalabasa and pechay, no? Masarap na pang soup dahil nga a lot of bones, may balat, so a lot of flavor. Madalang lang makahanap ako ng kalamansi, fresh kalamansi. So kung gusto ko magluto ng mga Filipino food items na gumagamit ng kalamansi, ito yung ginagamit ko. Kalamansi pure juice. Mas convenient gamitin at syempre, of course, mas masarap ang kalamansi fresh. But kung wala kang mahanap at narito ka sa US or sa Texas, good option na to. Bumili rin ako ng firm tofu. So ang next ko, frozen rin, is grated cassava. Ang gusto ko na ng ganito kasi hindi na ako maggagayod at hindi na rin magpipiga, ready to use na to. Bumili rin ako ito, fresh pad thai noodles ito, gagawa ko ng pad thai. Bumili rin ako ng ganitong noodles, Mickey noodles, gagawa kasi ako ng Mickey bihon. Bumili rin pala ako ng squid balls at saka shrimp balls. Ginagamit ko po sa pagpanset, no? Sa mga stir fry, masarap ito sa Mickey bihon. Isa pang pinangsasahog ko, whether sa panset or sa mga fried rice, is itong tinatawag nilang Chinese style sausage. Matamis ito. Chinese name niya is lapchong. Correct me if I'm wrong sa aking pronunciation. But iba ito sa chorizo de Bilbao. No? Ang chorizo de Bilbao is more parang smoky, savory ang flavor kasi seasoned with paprika at lots of garlic. Ito more sweet. Parang sweet style sausage siya. Bumili rin pala ako ng quail eggs. Ilulutuin ko lang at gagawa tayo ng kwek-kwek para sa ating videos. Bumili rin ako sa bakery nila ng pandesal. I was excited to find one. Gagamitin ko to na kasi may tira ako na giniling na baboy. So gagawin natin siyang pan de carne. So I was excited to find pandesal. Treat sa amin ang pandesal kasi malayo ang mga bakeries dito na Filipino bakery. So, I was excited nung nakita ko ang pandesal nila doon. Bumili rin ako ng sago, malaking sago. Meron tayo dito na malagkit. Bumili ako, naka-sale siya for $5. Ito naman mga, mga pantry staples na ginagamit kong panay sa bahay. Nag-i-stock tayo. Ayan. Ito, mahilig kasi ako sa lumpiang prito. So, panay ako bumibili ng ganyan. Bumili rin ako ng black vinegar. Kasi masarap sa hot and sour soup ang black vinegar. Tapos, wala akong nakitang soy sauce, so hindi ako nakabili. Bumili rin ako ng ube for ube biko na gagawin natin. At saka kaong. Ito rin yung isa pa natin na maliliit naman na sago ito. Marami nagtatanong sa mga recipes, ano daw ang Chinese rice wine. Ito yung Shaosheng. Ang tinatawag nila, again, hindi ko alam kung tama yung pronunciation. Ayan, Shaosheng ang nakasulat, Michu. So, cooking wine ito, made of, I believe it's rice wine also. Meron silang kulay puti at may kulay parang reddish, no? Parang red wine and white wine. So itong white ang madalas kong ginagamit.
I mean, they're easy to find sa mga Asian supermarkets and they're not expensive. $3 isang bote at marami ka nang magagamit na recipes isang bote. It should last you a while, no? Ito naman ay ang aking water chestnuts. Ginagamit ko to para sa pag kunyari compound chicken. Gustong gusto ko to kasi para siyang singkamas ang texture pero hindi siya lumalambot. Mas crunchy pa rin siya kahit naluto na. So mga coconut milk lang ito kasi gagawa tayo ng biko. Bumili ako ng coconut milk at saka coconut cream. So ang coconut milk na tinatawag namin dito ay yung mga pangalawang piga. So ang coconut cream is yung kakanggata, which is the first extraction. So much thicker siya, much creamier, ano? Usually sa mga recipes ko, I would say coconut cream, and what I mean is kakanggata. Ang next ko naman na binili ay mga produce or mga vegetables. So, bumili ako ng kamote. Ito pala, ano to? Purple na kamote. Ayan. At ito naman ay regular kamote, but as you notice, napakaliliit. Ang palaya, pechay, papaya. Ito ay burong bananas, but hindi pa sila hinog. Shallots ito, yung mga sibuyas Tagalog. Ito yung para sa akin, as I've said, most of the things that I bought, pang stock natin para sa ating pag-film, para sa vlog. So, ang mga binili ko for me, ito, bumili ako ng ulong cha. Very refreshing talaga at saka maraming health benefits. Ano? And then, a treat for me, ang daming flavor actually nito na nakita ko doon. Meron silang mango coconut, meron silang kiwi. But binili ko itong muscat flavor. So grapes na muscat. So itatry natin. Actually, try na natin. Na-excite. Yeah, I remember, paborito ng anak ko itong mga ganitong jelly. Yan. Yung mga iba, meron silang parang nata sa loob. I don't think this has, but itry natin. Maasim-asim ng kote, parang nga siyang grapes. I think this was like $6. Yan lahat ang ating haul. Magkano lahat ito? I mean, to give you an idea, as you saw kung anong-ano. Ang total ng mga items was $217. Ito lahat, pati yung mga karne pinakita ko. So, that would be around $217, maybe around 11,000 pesos. Is it worth it? Do you think ganito rin na magiging presyo if you sa Pilipinas binili? Let me know sa comments. So I hope nag-enjoy kayo sa ating grocery haul. Let me know in the comments if you'd like to see more of this. Kung gusto nyong makita yung mga binibili ko for food vlogging sa ating kitchen, sa ating pagluluto. Bye-bye po!